Kapanalig Hour. Magandang hapon mga kapanalig. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 22, 2025. At syempre kasama niyo pa rin po inyong kumpare sa bulat ng Radyo Pari Koy at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Ayan, happy Saturday sa ating lahat mga kapanalig. Naku, magandang hapon po sa mga kapanalig natin, no, na nakatutok ngayon sa kanilang mga transistor, nanunood sa kanilang Veritas TV, Sky Cable Channel 211. Ano po ang ginagawa niyo po ngayon? Kayo po ba ay naghuhugas ng plato, naglilinis ng sala, no? Naglalaba. Ay kadalasan dyan, naglalaba. Tsaka nag-iimis ng mga gamit-gamit. Yung mga nanay natin na mahilig maglaba, ha? Ingat-ingat sa pagtayo at baka sumakit bigla ang balakang. Ayan, naway, habang kayo po ay busy sa inyong mga gawaing bahay, samahan niyo po kami ngayong hapon. Simula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ayan. At bago po natin umpisahan ang ating programa, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At nawa, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Matthew chapter 5 verse 7. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At opisyal na pong bukas ang ating programa mga kapanalig. Kasama po natin ngayon, no, ang ating pinakamagandang kapartner, no, ngayong hapon. Grabe, introduce. Grabe naman ang introduction ni Pare Koy. At syempre kasama rin po natin ang napakapogi. Oo, ang nag-iisang kumpare sa balat ng radyo, si Pare Koy. Ganyan dapat kasi maganda yung introduction. Buhay na buhay dapat. Yes. Ayan, sa ating mga kapanalig na kakagising lamang sa kanilang mga siesta, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nakatutok po sa ating Facebook Live ng ating Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community, magandang hapon po sa inyo at naway i-share po ninyo ang ating Facebook Live ngayong hapon. Free lang po yan, kapanalig. Pwede nyo po yung i-share sa inyong mga Facebook wall. At syempre, no, nice din natin batiin ang mga kasama natin dito sa studio. Andyan si Sir Kenneth sa PA at syempre andyan si Sir Enteng sa Tech Department na handang mag-control sa lahat. Oo. Ayan, maganda hapon. Batiin ko lang Pare Koy, bago tayo bago natin ipakilala. Matapos Hindi, nag-uumpisa pa. Oo, paumpisa pa lang. Ayan. Batiin ko lang ng happy monthsary, tama ba ang aking term? Sa aking anak, ayan, na nagdiriwang ng kanyang 7-month birthday ngayong araw na ito. Kay Baby Uno. Oo. Kaya pala lagsan ka ng Gcash. Ninong. Sa mga ninong. Ayan, sa mga ninong-ninang dyan. Ayan, kamustahin nyo naman ang mga inaanak ninyo? Sana all. Hayaan mo, sisendan ko si Baby Uno ng picture ko, no? Yun lang kaya ko munang iambag ngayong hapon. Amen. Wow, amen talaga. Check natin yung sa off-air. Oo. Inabiro lang yung mga kapanalig. At Pare Koy, syempre, batiin na rin natin ang ating mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong hapon na ito o ngayong araw na ito. Happy birthday po sa lahat ng ating mga kapanalig dyan. At naway bigyan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Ayan. Happy birthday and smile naman dyan. Bakit yung magbe-birthday nakasimangot? Dapat nakasmile para at least naman ramdam mo yung blessing. Yes. So, another year, another blessing. Yes, another mula life. sa another life. Ayan. Be a blessing. Ngayon, biniyayaan tayo ng another year. Be a blessing sa ating mga kapwa.
Kaya naman. Sige, pare ko. Ito sa mga kapanalig na nakatutok po ngayon sa kanilang mga radyo at mayroong mga social media accounts. Ayan, pwede niyo pong i-follow ang ating mga social media accounts. Kung kayo po ay may Instagram at Twitter, i-follow niyo na po ang Veritas PH at mapanood din po kami sa Sky Cable Channel 211 sa Facebook page ng DZRV 846 at syempre live din po tayo, Ate Camille, no, sa ating YouTube channel Veritas PH or Veritas PH live stream. At syempre, mapakinggan din tayo sa Signal Cable Channel 313 and E-Radio Portal. Ayan. O sa mga nakapanalig naman po na nais pong magpabate or magpa-shoutout na kanilang parokya or may mga activities po kayo sa inyong parish, yan, mari po kayo mag-text sa ating text line sa numerong 0918374827. Dito ko po, kapanalig, ano nga, Ate Camille? Mag-text lamang po sa 0918-374827. Yan po, kaya text na, pwede po kayo magpa-shoutout ng inyong parokya at mga activities nyo para at least ma-announce din natin dito sa station po ng Radyo Veritas. At pwede rin po kayong mag-text dyan, mga kapanalig, kung nais po ninyong magpa-member, no, o magbigay ng pledge of support para sa ating kapanalig community. Ayan. Syempre, hindi mawawala dyan ang ating GCash payment or GCash QR code. Pwede bang ma-flash yan? Narito po ang ating GCash account sa mga kapanalig po na nais pong mag-update ng kanilang annual pledge. Ano ba ang ating GCash account, Ate Camille? Ito ang ating GCash account, pare ko at mga kapanalig. Maaari po kayong mag-send sa numero na ito, 0998-588-3660. Kung kayo naman po ay nanonood via Facebook Live, maaari po ninyong i-scan ang QR code sa inyong mga screen. At ang ating account name po ay Miss Apple Ann Estrella. Ayan po ang account name, mga kapanalig, Apple Ann Estrella, at ang account number 0998-588-3660. At bago po natin banggitin or i-introduce ang ating bisita ngayong hapon, live na live, yes po kapanalig, meron po tayong bisita ngayong hapon dito sa ating studio. Alam mo, hindi ko nakikita sa kanya na kinakabahan siya, no? Oo. Kaya nga never siya, hindi niya pinapakita, at mamaya may kilala niyo po siya, mga kapanalig, no? At siya po ang ating makakakwentuhan. Pero bago po natin kilalanin ang ating bisita ngayong hapon, imbitahan muna natin sila, Ate Camille, para sa ating pagpapatala dito sa ating kapanalig community. Napakalalim naman ng pagpapatala. Paano nga ba magpa-register sa ating kapanalig community, Ate Camille? Syempre, mga kapanalig, maaari po kayong mag-text ng yes kapanalig. O diba, ang taas ng energy natin ngayong hapon, pare ko. I-text lamang po ang inyong buong pangalan, kapanalig, ang inyong address, contact number, birthday, civil status, at ang inyong pong parokya, kung saan po kayo nasasakupan. Ayan, i-text po natin. Sige, pare ko. Ulitin po natin yung full name, address, contact number, birthday, civil status, at parokya. At sa ang numero, Ate Camille? Kung kayo po ay Smart or TNT subscribers, mag-text lamang po sa 0998-588-3660. Kung kayo naman po ay Globe or TM subscriber, para hindi po mabawasan ang load nyo, mag-text lamang po sa 0917-6211902. Ayan, kapanalig, text na po at maging miyembro na po ng ating kapanalig community. Huwag po kayo mahihiya at safe din po ang inyong mga detalye dito sa ating community. Yes. Text na, no? Kung walang mga load, mari po kayong mag-message po sa ating Facebook page, Kapanalig Community. At don't forget to follow na rin ang mga kapanalig sa ating mga social media accounts para updated sila. Tama. Announcement and reflection. Tulad na lamang, mga kapanalig, sa darating na Sabado, March 1, ang ating Kapanalig Day. Mamaya, sasabihin namin ni Ate Camille yung detalye niyan, kung sino nga ba ang ating guest priest at kailan ito at ano nga ba ang topic natin sa Kapanalig Day. Kaya abangan nyo po yung mga kapanalig. Pero ngayon, mga kapanalig, i-announce na po namin ni Ate Camille ang nanalo po ng digital radio last Saturday. Isa na ba ako dyan, pare ko? Hindi kita pinili. Ay, yun lang. Hindi naman kasi ako sumagot. Oo, kasi dapat kasi sumasagot ka, Ate Camille. So, ito nga po, no, mga kapanalig, ito po ang mga maswerteng napili sa ating
nanalo no ng Oo, digital sa ating mahiwagang radio. katanungan last week. Ito ang kanilang mga sagot at ito naman po ang mga nanalo. Unahin ko na, Ate Camila, congratulations po, no? Kung sana po ikaw po ay nakikinig ngayon. Congratulations, kapanalig Mary Jean Palian. Yan po ang una nating Ayan congratulations sa kapanalig. Kapanalig, ito naman lang sagot niya, no, Ate Camille, no, para at least may maano yung mga kapanalig natin. Idea. Sabi niya, magandang buhay mga kapanalig, sa simula pa lang, mahal na tayo ng Diyos bago pa natin siya minahal. Tayo ako, kaya gaano kalalim ang pag-ibig ko kay Jesus, masasabi ko na magagawa ko lang ito sa patuloy na pagsunod sa Kanya at hindi ko hahayaang mawalay sa presensya niya sa kabila ng pagsubok sa araw-araw. Patuloy pa din kakapit sa ating Panginoon at hindi manghihinawang panalangin at humingi ng gabay at patnubay sa banal na Espiritu. God bless us all, mga kapanalig. Ayan. At syempre, sino nga ba yung isa, Ate Camille? Sa text line naman. Mula naman ito sa ating text line. Hindi ko nabubuuin ng numero ha, pero yung last 4 digit na lang. Mula kay Sander 7118. Ayan. May pangalan na pala dito. May binanggit na pangalan. Si Brother Hilario Chan ng Concepcion 1, Marikina City. Gaano nga ba kalalim ang aking pag-ibig kay Jesus? Ang aking pag-ibig kay Jesus ay hindi masusukat ang lalim dahil sa ito ay mas malalim pa sa pinakamalalim na dagat, ilog, balon o ano paman dahil ito ay nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Ang lahat ng aking ginagawang paglilingkuran sa pamilya, parokya at sa komunidad ay aking iniaalay sa Kanya. Anumang sakit, problema at mga pagsubok ay lagi kong hinihingi ng Kanyang gabay, kagalingan at pagpapala. Siya ang nakakaalam kung ano ang makabubuti sa akin. Kaya ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon ang aking buhay, pamilya at ang misyon na iniaatas niya. Kaya masasabi kong napakalalim ng pag-ibig ko kay Jesus na hindi kailanman masusukat. Ayan, maraming salamat po, Brother Hilario Chan. Ito naman ang pangatlo natin, no, na mag-uuwi ng digital radio mula po kay Kapanalig Rafael ng Navotas. Ito ang kanyang sagot, no, Ate Camille. Kung gaano ko kamahal ang Diyos ay ang pagsunod sa kanyang kalooban sa pagsisisi at pagpapatawad, sa patuloy na pananampalataya, pagdilingkod sa simbahan na may kalakip na gawa, sa palagiang panalangin na magkaroon ng pagbabago, kapayapaan sa bansa at buong mundo. Brother Rafael ng Navotas. Yan po mga nanalo po sa ating digital radio. Congratulations kay Kapanalig Mary Jane Palian, kay Kapanalig Hilario Chan at kay Kapanalig Rafael. Ayan, congratulations po Kontakin nyo na po ang numerong 0998-588-3660 at magpunta po kayo rito sa studio po ng Veritas para i-claim nyo po ang inyong mga napanalunang digital radio. At ngayon naman, mga kapanalig, may isa pa tayong katanungan. Siyempre, ang ating topic kasi ngayon, pare Koy, ay ang nang dahil sa habag at awa ng Diyos. So ano ang tanong natin ngayong hapon? Ang tanong natin ngayong hapon, mga kapanalig, ano ang hindi mo malilimutang pangyayari sa iyong buhay na napatunayan mo ang habag o awa ng Diyos? Ayan, ulitin po natin na kapanalig Ang tanong po natin ngayong Sabado, ano ang hindi mo malilimutang pangyayari sa iyong buhay na napatunayan mo ang habag o awa ng Diyos? Mari po kayong mag-text sa ating text line 0918-837-4827. Ulitin ko po kapanalig 0918-837-4827. At sa mga nakatutok naman po sa kanilang mga social media accounts, mari po kayong mag-comment dyan sa ating live Facebook page po. Facebook Live natin. Ayan. At pipiliin ng inyong mga kapanalig coordinators kung sino nga ba ang mananalo ng Veritas Jacket. Ayun. Natay ko yung dugdug yung drum.
busy si Sir Enteng. May pinindot pa si Sir Enteng. Sabi niya, click! Oo. Ayan mga kapanalig, sali na po sa ating weekly tanungan. Ayan. At sa mga, ito na pare Koy, sa mga naghahanap dahil nga ito po ay Jubilee year ngayong taon. Yes, may inilabas po tayo o sa mga kapanalig natin dyan na magpapaabot ng kanilang pledge of support. Ayan. Meron po tayong bagong Pilgrims of Hope tote bag. Ayan. Pag nag-pledge po kayo ng 846, ayan, kayo po ay makaka-receive ng tote bag. Limited edition. Yes. At syempre, ito po ay mapupunta sa ating Veritas Foundation. Kaya naman sa mga kapanalig po natin, ayan, avail na po kayo ng ating tote bag. Naku, mamaya-maya lamang po mga kapanalig, makakasama na po natin ang ating special guest ngayong hapon. At syempre, ulitin ko po yung tanong mga kapanalig, ano ang hindi mo malilimutang pangyayari sa iyong buhay na napatunayan mo ang habag o awa ng Diyos? E-text po sa 0918-837-4827 at mag-comment lang po sa ating live streaming ngayong hapon. At baka mamaya ikaw na po makapag-uwi ng Veritas jacket. Ayan, meron po kaming bibigyan, tatlo po yan na tatlong Veritas jacket. At next Saturday po natin yang i-announce. At sa ating pagbabalik mga kapanalig ay atin ang makikilala ang ating kakwentuhan ngayong hapon. Huwag po kayong bibitaw. Kapanalig Hour. Ikaw po rin na nakikinig sa Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At syempre kasama niyo po rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Moncal de la Cruz. Ate Camille, bago po natin tawagin ang ating panauhin ngayong hapon. Ate Camille, ano nga ba ang masarap na merienda ngayong hapon? Inaantay kita eh. Kaya pala sabi ko, parang may kulang. Kaya nakasimangot si Kuya Enteng na wala ang portion natin ng merienda. Wala si Sir Alex ngayon kasi madalas binibigay ni Sir pang mayaman naman kasi ang merienda ni Sir budget. Alex. Oo, pang may budget. Nung nakaraang Sabado, naka-Ferrero chocolate si Sir Alex. Sige, simulan na natin pare ko. Ako, ang merienda ko, sasuggest natin. Ano nga ba masarap? Carioca. Ay, masarap yan na carioca. Siguro sa akin, turon na langka. Turon na may langka. Oo. Kasi pag turon na langka, parang hindi na turon. Langkang buo. Ay, Sir Kenneth, anong masarap na merienda ngayon, Sir Kenneth? Tusok-tusok. Tusok-tusok. Yan, mga fishball. Mga fishball, squid ball. Sir Masarap din yan. Ano masasuggest mo merienda ngayong hapon? Balbakwa daw. Pang yan Pambulutan. Pambulutan na Hindi, biro lang mga kapatid. Ayan na, yan po yung mga suggestion natin. Pag-iisipan daw muna ni Kuya Enteng ang kanyang merienda. So mga kapanalig, comment lang po kayo kung ano nga ba ang masarap na merienda. Ayan, i-comment na po sa ating Facebook Live. At syempre, ito na, Pare Koy, ang ating kakwentuhan ngayong hapon. Kanina bago tayo magbalik sa program, ay si Sister pala. Ayan clue na mga kapanalig. Si Sister po ang ating guest po ngayong hapon. 7 years na po siyang kapanalig member ng ating kapanalig community. Matagal na. Oo. At ito ang ni Sister, siya po ay parishioner ng Maximilian Mary Colby Parish sa Novaliches. At ito po, siya po ay isang preschool teacher. Ayan, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Magandang hapon sa iyo, Sister Georgina Biñas. Magandang hapon po, sister and brother. Ayan. Parang hindi na makinakabahan. Oo. Kinakabahan po. Kinakabahan po. Hindi yan. Madali lang po ito, sister. At tayo lang naman yung andito ngayong hapon. Kumusta naman po bago tayo mag-umpisa sa ating mga tanungan? Meron ka bang nais batiin, sister? Gusto ko pong batiin ang aking mga kasamahan sa Soldiers of Christ at sa ECP community ng Marriage Encounter po na nandoon po ngayon sa TUCP. May gawain po sila ngayon. At sa aking mga anak na nasa bahay, magandang hapon sa inyo mga anak. At sa aking husband na nasa office po, sa mga ka-office mate niya po, magandang hapon po. Yun lamang po. Yun na, wala na bang iba? Si Kumare? Mga kapitbahay ko po. Sa Rivera Compound. Nandito na si Teacher Neng. Sige po.
magandang hapon po sa inyo. Akala ko magpapaalam na si Teacher Neng na lang tatawag namin Teacher sa Neng po ang tawag nila. Akala ko magpapaalam na si Teacher Neng. Alam mo yung aura talaga ni Sister, no, talaga namang napaka hindi mo Nag-glow. kami sobrang nag-glow siya. Glowing. Oo. Sabi nga namin mga kapanalig, kung nakikita po ninyo sa screen si Sister Georgina ay talaga namang hindi mo paghahalataan ang edad. Pero hindi na namin sasabihin kung ilang taon. Sa amin na lang yun kasi okay, tinanong ko na si sister. So, bawal na malaman yun. No? Hulaan nyo na lang mga kapanalig. Anyways, ayan, si Sister Georgina or si Teacher Neng po, ang kanyang kapanalig coordinator ay si Brother AJ. At nakwento niya nga ron, Ate Camille, no? Marami siya napagdaanan, no, sa kanyang buhay, lalo na nung kasagsagan din ng pandemic. Ito yung malaking challenge din sa kanya. Actually, lahat naman tayo, no? Malaking hamon sa atin ng pandemic kung paano tayo makaka-survive. At ayun, naibahagi niya nga na siya ay nagdilingkod din sa kanilang parokya, pero sa kabila no, talagang mas napagtibay pa ang kanyang pananampalataya. Sister, itatanong ko lang po sa inyo, no, gaano kahalaga ang pagkakaroon po ng connection sa Diyos sa tuwing tayo ay nasa matinding suliranin sa buhay? So, magandang hapon po ulit. Naalala ko po, year 2020 po, yung mga anak, nag-lockdown po sa aming lugar dahil marami pong nagka-COVID. Tapos, yung asawa ko po na sa office noon, hindi po siya makauwi kasi bawal nga pong umuwi doon sa bahay. So, naalala ko po noon, yung anak ko, yung pangalawa kong anak ay pipifear na po sa kursong civil engineering po. Tapos yung pangatlo ko pong anak, nakasama ko po ngayon, ay magsi-second year college po sa kursong chemical engineering. So, ang pang-tuition po ng aking mga anak ay kinukuha po namin doon sa munting negosyo namin. Kasi napakamahal po ng tuition ng mga anak ko kasi nasa private school po sila. So, nung nag-lockdown po, grabe po yung pagsubok sa buhay namin kasi nawalan po kami ng negosyo. Tapos, palaging mainit yung ulo ng aking husband kasi hindi nga siya makauwi sa bahay, hindi kami makapag-usap ng maayos. At ako rin po naging mainit din yung ulo ko dahil iniisip ko kung saan kami kukuha ng pagpaaral sa dalawa kong anak, lalong-lalo na po yung pangalawa kong anak. So, ang ginawa ko po, humingi po ako ng awat habag sa Panginoon na bigyan kami ng tao na makakatulong sa amin. So, ang Panginoon naman po, basta taimtim ang panalangin mo sa Panginoon, dininig niya po yung Panginoon at may ginamit po siyang tao na makakatulong po sa amin na makapag-aral yung dalawa kong anak. So, sa madaling salita po, nakapag-enroll po yung aking anak na pangalawa,
2024, kaya civil engineer na po siya ngayon. At ito pong pangatlo kong anak, nakasama ko po ngayon, ay nagpapasalamat po ako kay Lord dahil na maraming pagsubok ang pinagdaanan niya. Sa awat habag po ni Lord, graduate na po siyang chemical engineering. Kaya binabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa biyayang ibinigay niya po sa aming pamilya. To God be the glory po. To God be the glory. Amen. Talaga, sister. Alam mo, nakakatuwa, no? Talaga namang lahat tayo talaga, pare ko at mga kapanalig, hindi talaga tayo nakaligtas. Lahat tayo nakaranas talaga ng hirap noong lalong-lalo na nung pandemic. Wala talagang nakaligtas po nun. Pero ang maganda nun, ay talaga namang unti-unti, step by step, ay talaga namang nakabangon, ano? Hindi tayo nagpa-apekto dun sa problema na naranasan natin. Kumbaga, Yes. Sige. Kumbaga ito rin yung nagbigay sa atin ng lakas na kung paano tayo manalangin at Tama. magdasal lang taimtim sa Panginoon. Actually, isa sa pinakamahirap talaga sa lahat din, no, yung alam mo yung nag-lockdown, isa sa challenge din sa atin kung paano tayo makakakuha ng pagkain, na kung sa mga magulang naman paano nila makakontinue yung pag-aaral ng mga tama. anak nila, no. Sa kabila din po, no, Teacher Neng, no, ng inyong mga naranasan or karanasan sa buhay, meron pa rin ibinigay ang Diyos ng instrumento para ikaw ay makasurvive dun sa, alam mo yun, sa problema na ang tawag ito, sa problema na kung saan ka nandoon. Yes po. Tsaka nabanggit po ninyo, sister, no, na kayo po ay parang nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng inyo pong asawa kasi nga hindi kayo magkasama, hindi kayo makapag-usap ng maayos. Opo. Pwede niyo po bang i-share po sa amin kung ano po yung mga ginawa po ninyo para po sana kumbaga malagpasan po ninyo yun? Ang ginawa ko po noon, kasi bilang isang Soldiers of Christ, meron po kaming vigil overnight. Nag-vigil overnight po ako. Itinaas ko po yung aking kahilingan kay Lord na mag-usap kami ng masinsinan ng aking husband kasi hindi siya makapag-desisyon kung ano ang dapat namin gawin sa dalawang anak na namin. So, binigyan po ako ng guidance ni Lord, humingi ako sa Holy Spirit na iparamdam niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin para kaming mag-asawa ay magkaisa ang aming desisyon. So yun, kinausap po siya ng masinsinan na ipagpapatuloy ko talaga yung pag-aaral itong aking mga anak kasi syempre humihina na yung kanyang kalooban nga. Tapos yun, meron ngang ginamit si Lord na instrumento yung kanyang kapatid na yun nga, biniyayaan kami. Yan po. Kaya nagkasundo na po kami. Tapos nung hindi na po lockdown sa lugar namin, nakauwi na po siya kasi nagbibigay na siya ng mga food sa amin kasi hindi nga kami makalabas. Yun, umuwi pa siya sa amin pero hindi siya nakakapasok sa bahay namin, sa sa labas lang kasi bawal po. So, yun po. Kaya talagang pag si Lord talaga nasa gitna ng yung kaming mag-asawa, talagang i-bless talaga nila ang aming mga desisyon. So, yun lang po. Ito, sister, pahabol ko lang na tanong, no? Bilang isang bahagi po ng marriage encounter, gaano po nito napatatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa at ano po yung mga natutunan po ninyo dito? So, dito po sa marriage encounter, siyempre may mga speaker kami, may mga ginagawa po. So, doon po natutunan ko na kaming dalawa pong mag-asawa ay hindi po kami magkakilala kasi iba yung pinanggaling niya ng family, iba rin yung pinanggalingan kong family. So, hindi magkasundo yung aming ugali. Hindi niya nalalaman yung aking ugali, yung tunay kong ugali at hindi ko rin alam ang kanyang tunay na ugali. So, dito po sa marriage encounter, doon po nalaman namin na kailangan po pala namin mag-adjust sa bawat isa na ang kailangan yung pinanggalingan mo pala ay ikaw ay nasa lang na kasi medyo yung husband ko kasi ay medyo nasa sila mga medyo mababa lang. So yung pinanggalingan ko naman na family ay iba naman, medyo naman, nakaluwag-luwag naman sa buhay. So hindi ako gaano marunong sa gawaing bahay kasi
meron kaming kasama sa bahay. Hindi ka talaga ako marunong magluto, mag-ano. Yung husband ko naman ay dahil sa ang kanilang malayo sa kanyang pamilya, working student siya na nag-aaral dito sa Maynila. So, iba yung kanyang pag-uugali. So, doon po namin na naranasan na kailangan po pala namin na mag-adjust, acceptance at yung kailangan na pakinggan namin ang bawat isa. Yun lang po ang natutunan ko. At ayun po ang natutunan ko. Mahalaga talaga. Thank you po Teacher Neng. Actually, alam mo Ate Camille, mahalaga talaga sa mag-asawa yung nagkakaroon kayo ng pagkakaintindi. Tama. Hindi lagi kayo dapat nag-aaway. No? Give and take talaga dapat. At saka yung openness, yung palagi kayong nag-uusap. Kasi yun ang communication po, yun ang pinakang importante talaga sa mag-asawa. Tama. Ayan, medyo puputuli lamang po natin mga kapanalig at Sister Georgina. Kami po ay magbabalik sa ilang sandali. Kapanalig Hour. At kami po ay nagbabalik mga kapanalig. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. O bago po tayo bumati no Ate Camille sa ating mga live viewers sa ating Facebook account sa DZRV846 at sa Kapanalig Community, ulitin po namin ang tanong ni Ate Camille. Ito po ang aming katanungan ngayong Sabado. Ano ang hindi mo malilimutang pangyayari sa iyong buhay na napatunayan mo ang habag o awa ng Diyos? Mag-text po sa 0918-837-4827, 0918-837-4827, or maaari po kayo mag-comment sa ating live streaming ngayong hapon. At baka ikaw na po ang mag-uuwi ng limited edition ng Veritas jacket. Ayan, next Saturday po natin yan i-announce. Ate Camille, sige, shout out na tayo sa ating mga kapanalig. Shout out tayo sa ating mga nakikinig dito sa ating Facebook page na Kapanalig Community. Magandang hapon po sa iyo, Sister Lilia Gregorio, kay Sister Marivic Consumo, kay Sister Flor Sepria, magandang hapon daw Pare Koy, galing kay Tita LV Sabigan, at kay Kapanalig Evencia Santos. At batiin na rin natin ang ating mga kapanalig na nakikinig at nanunood sa ating Veritas PH YouTube. Ayan, lalong-lalo na ang aking anak at ang aking asawa. Ayan, nanunood daw sila ng live. Mukhang yayamanin kayo, naka-wifi ato yung TV. Hindi naman. Ayan, magandang hapon sa inyong dalawa. Magpakabait kayo dyan. At batiin ko na lang din po ang ating mga kapanalig naman dito sa DZRV na nagko-comment po sa ating Facebook page. Magandang hapon po kay Brother Luis Santos, kay Gliceria Pugaw Pakayra. Magandang hapon, sister. Nagbi-message ako sa iyo, ha. Sin mo naman, sister. Sin mo raw, sister. At magandang hapon din po kay kapatid Magdalena Martin, kay Carmen Fugaban, kay Brother Edison Kerub, kay Cory Campanya. Magandang hapon kay Doris Nepasina. Good afternoon, Pare Koy and Camille Mongcal de la Cruz. Nakikinig ako habang naglilinis ng bahay. Keep safe always and God bless. Kay magandang hapon po kay kapatid Marites Rosalinda, kay Sister LV Sabigan, kay Yolanda Evangelista Elma Lopez. Sino pa ba? Sister Camille? Ayan, maganda. Kay Yolanda Evangelista at kay kapatid Magdalena Martin. Sila po ay may mga sagot sa kanilang sa ating tanong ngayong hapon. At mamaya babasahin po natin yan, no? Ito na, balikan na natin ang ating panauhin ngayong hapon, si Teacher Neng. Teacher Neng. Ay, Teacher Neng. Hindi na daw siya kinakabahan natin. Oo. Sige, tanungin nga natin. Last question na lang to, Teacher Neng, and kahit maikling mensahe lang po. Ano ang iyong mensahe sa mga kapanalig na mayroon ding mga suliranin sa buhay? Ang maipapayo ko po sa ating mga may mga pinagdadaanan, manampalataya po tayo, manalig, at lagi po tayong taimtim na manalangin sa ating Panginoon sa lahat ng mga pinagdadaanan nating mga pagsubok sa buhay. At alam ko po na ang Panginoon ay pinakikinggan ang ating mga dasal dahil ang Diyos ay, sabi nga, hindi siya bingi,
bukas ang kanyang tainga sa pakikinig sa ating mga pinapanalangin sa kanya. At higit sa lahat, sabi nga, manalig, manampalataya at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon at hindi tayo pababayaan sa ating araw-araw na buhay. Gaano man kalaki ang mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay, nandiyan ang ating Panginoon na magbibigay ng solusyon sa ating mga problema, lalong-lalo na ang mga karamdaman na nawawala ng pag-asa. Alam ko na ang Panginoon, siya ang dakilang manggagamot, nagagamot sa atin, sa ating mga karamdaman. At lalong-lalo na sa mga mag-asawa na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, alam ko na nandyan sa gitna nyo si Lord. Masosolve ang inyong mga problema, lalong-lalo na sa mga pinapastolan ko ngayon na mga mag-asawa, na alam ko na ang lahat ng mga dinadasal ko para sa mga mag-asawang ito ay masosolve ito at magkakaroon ng pagkakaunawaan at magkakabalikan silang mag-asawa. Amen. And thank you, Lord, sa guidance mo sa mga mag-asawang ito, Panginoon. At alam ko na i-guide mo sila sa tamang daan, lalong-lalo na ang mga naliligaw ng landas na mga kalalakihan sa kanilang buhay. Amen. So, yun lang po ang may papayo ko sa inyo. Manalig, manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon. Thank you po and God bless us all. Ayan. Maraming salamat, Maraming Teacher Neng. salamat, Sister Neng. Ayan, sa iyong napakagandang sharing sa atin ngayong hapon, ano? Yan po ang kanyang mensahe sa ating mga kapanalig na. Teacher Neng, maraming salamat po sa Welcome po. maraming salamat po sa oras at panahon po na binigay niyo po sa programang Kapanalig Hour. Siyempre sa pagbisita rin po dito sa station po ng Radio Veritas. At sana'y hindi ito po ang huling pagkikita natin, Sister. At naway maimbita pa rin po namin kayo sa ating mga susunod na programa, ano, na mga events po dito sa ating Kapanalig community. Ayan mga Kapanalig, narinig po ninyo ang sharing po, ang kwento po ng ating Kapanalig na si Sister Georgina Biñas. Talaga namang kapupulutan po ng aral. Napakaraming aral. Although maikli lang ang ating oras, ayan, naway Extend sana. tayo. Extend. Pwede ba mag-extend? Ginawang computer siya. Ayan. Salamat po sa mga kapanaligan na nakatutok po sa ating programa. At Ate Camille, dako na tayo sa ating mga announcement ngayong hapon. Mga kapanalig, iniimbitahan po namin kayo sa Kapanalig Day sa March 1, 2025. At makakasama po natin dyan si Reverend Father Victor Sadaya, CMF. At ano nga ba ang ating topic, Ate Camille? Ang ating magiging topic, mga kapanalig, mga aral na nagbibigay pag-asa sa buhay. Ito po ay gaganapin sa March 1, 2025, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang po yan sa Veritas Chapel. Medyo naglag si Ate Camille, no? Pero ano ata yung mic, enough na. Hindi, normal lang yan. Live tayo mga kapanalig. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Ate Camille. Medyo na-shock lang siya. So ito mga kapanalig, March 1 po ang ating Kapanalig Day. Ayan. Alas 9 ng umaga hanggang alas 11 po yan ng umaga. Meron po tayong mga raffle. Meron po tayong mga special program po para sa inyo. Kaya naman po, kita-kits po sa March 1 at tantusan nyo na po ang inyong mga kalendaryo. Alas 9 ng umaga, kapanalig, at ang venue po natin dyan sa Veritas Chapel, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. At syempre, sa mga malalayo naman po na nakikinig po ngayon, no, at medyo mahirap din makabiyahe, live po tayong mapapanood sa ating Facebook page, dito po sa DZRV 846 at sa Facebook page po ng Kapanalig Community. At kung community, sabi ko community. At kung nais nyo naman po maging bahagi ng ating Kapanalig Day or kayo po ay nais magbigay ng pledge of support sa ating programa, maaari po kaming kontakin sa numerong 0998-588-3660. At parikoy, sa ating mga kapanalig na hindi makakaalis ng kanilang mga tahanan at gustong magpaabot ng kanilang pledge of support, meron po tayong Pledge on Wheels. Ano nga ba ang detalye ng ating Pledge on Wheels?
anong mga araw ang maaari nating puntahan? Ayan, kung kayo po ay nakatira sa Antipolo, Marikina, Montalban, Rizal area, ayan ang ating schedule po ng Pledge on Wheels ay Tuesday. Pag Wednesday kaya? Pag Wednesday, pare ko, syempre, South area tayo, Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. At pag Thursday naman mga kapanalig, nasa lugar po tayo ng Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Pag Friday, Pag Quezon Friday City, naman, South, oo. Caloocan South. Yes, Ate Camille. Saan tayo pag Saturday and Sunday? Pag Saturday, tulad ngayong araw, mga kapanalig, tayo po ay nasa Bulacan, Navotas, Malabon at syempre Valenzuela City. Kapag naman Sunday, mga kapanalig, Quezon City North, Caloocan North, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Yan po ang mga lugar na maaari nating puntahan, mga kapanalig. Kaya naman mag-text na po sa 0998-588-3660. Pag Tama. Monday, kapanalig, wala pong Wala schedule. po tayong schedule. Makipag-coordinate lamang po tayo sa inyong mga kapanalig coordinators para po ma-schedule po ang pagpunta ng Radyo Veritas sa inyong mga lugar. At ito naman po ang ating bank details. Ang account name po natin, Yan. DZRV Radio Veritas Foundation. Incorporated. Ayan, pare ko, ano nangyayari sa iyo? Ayan, mga kapanalig, sa ating account number naman, kung kayo po ay Metrobank holder, ito po, 0763-076-270210. Kung kayo naman po ay may BDO account, 00163-0011876. Sa BPI naman, 02133-25191. Sa PNB, 105-910-013-091. At sa Union Bank, 0004-8001-9393. Uulitin ko po ang account name, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Kung kayo naman po, kung hindi nyo po nasundan ang mga sumusunod na detalye, maaari po kayong tumawag o mag-message sa ating Facebook page na Kapanalig Community o tumawag lamang po sa 8925-7931 Local 128. Or mag-text sa numerong 0998-588-3660. Yan po ang mga numero na kukontakin nyo lang po, mga kapanalig, para kayo po ay makapag-update ng inyong annual pledge at malaking tulong po ito para sa ating foundation dito sa Radio Veritas. Ayan, at malapit na naman po matapos ang ating programa, kaya sa lahat po ng mga kapanalig na tumutok, nag-comment at nag-share po ng program po natin ngayong hapon sa kanilang mga Facebook wall, sa group, maraming salamat po. Siyempre, salamat din po sa ating mga kasamahan po ito sa Veritas at syempre sa ating mga kapanalig coordinators na naka-duty po ngayon, si Brother Edison Kerub at si Brother Roniel Borja. At syempre kasama po natin dyan, sino pa ba, Ate Camille? Si Ate Camille Mungkal from kabilang department. Oo. At syempre, maraming salamat muli kay Sister Georgina Binyas sa kanyang pagpunta dito sa ating studio ngayong hapon. Thank you, Teacher Neng. Kita-kits po sa March 1 ha. Oo. Sana makapunta si Sister Neng. Tanong nga mga kapanalig, bago po tayo magtapos at bago po kayo magpaalam, ang tanong po, ano ang hindi mo malilimutang pangyayari sa iyong buhay na napatunayan mo ang habag o awa ng Diyos? Mag-comment lang po sa ating live streaming ngayon or mag-text sa 0918-837-4827 or sa 0998-588-3660. At tayo po ay magpapaalam. Masalamat po pala kay Ma'am Apple and Estrella sa mga papremyong ibinibigay sa ating program. At muli mga kapanalig, kami po ay magpapaalam na. Ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po yung kumpare sa balat ng radyo na nagsasabing anumang problema ang kinaharap mo, hinga lang ng malalim at sabihing every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang katotohanan. Bye-bye!